What's up mga ka-Brody? This is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. And welcome to the Brody Podcast. Where you listen And relax. Kamusta, Brody? Kamusta? Kamusta, Brody? So, ito yung ating episode 1, ano? So, nung una kasi talaga, hindi natin na-expect na magagawa natin. Mapupull off natin tong podcasting, no? So guys, just to introduce, this is Jeff and I am Marvin. Just call me Brody Marbs. This is our first ever podcast episode in the Brody Podcast. So kami, this is a podcast of life in general matters. Yes. Pare. Kasi ito yung tipong, di ba, may mga times na tayo ay nag-down, no? So, syempre, alam naman natin yan, kumbaga, hindi natin naasahan na kung kailan natin may experience yung talagang, yung, pangit na moment sa buhay natin. Kumbaga down moments, pare. Yun. Siyempre kasi everyday, kami, we are employee. So, everyday nagtatrabaho kami. And then, sometimes we experience this kind of, stress na tinatawag natin. And, yun nga, parang we are always looking for the betterment of ourselves kapag nakakaramdam tayo ng ganun, di ba? Gusto natin na maging okay tayo. And then, one time, just to share the story, kaya nabuo tong podcast namin ni Brody Jeff. Medyo may pinagdaanan si Brody Jeff that time, and then na-share niya sa akin. Pag-usapan namin. Sabi ko sa kanya, what happened, Brody? Ito siguro yung problema. So, ito, ma-advisean kita na ganyan. So, nagkaroon kami ng deep conversation. And then we realized na, alam mo yun, lahat tayo in some point sa buhay natin, kailangan natin ng, kahit hindi naman talaga literal na kaibigan, someone na makakapag-advise sa'yo para medyo mais yung pinagdadaanan mo, di ba? Tama yan, Brody, kasi ako, marami rin kasi akong kaibigan pero hindi kasi lahat ng kaibigan ko pinagsasabihan ko. Yun kasi yung di ba? Tama yan So, meron tayong pinagkakatiwala. Hindi naman yung ibang friends ko, hindi naman sa pinagkakatiwalaan ko. Pero, ang point doon, yung tipong makakausap mo siya ng masinsinan pa. Tama. Yung sobrang deep conversation. Yes, tama, Brody. Yung point out dito. So, kaya ito nagsimula na din is yung nung nag-meeting tayo, di ba? Nag-usap tayo regarding dito. Actually, biglaan nga lang to di ba? Tama. Hindi rin natin naasahan na ganito na pala yung magiging plano natin. So, in an instant, when a snap of a finger, yun na pala yung kasi ito na pala yung parang magiging calling natin Hindi natin talaga inaasahan di ba? So, yun nga mga ka-Brody. Share na lang namin kung paano nagsimula yung Brody Podcast. So, since this is our first episode, share na lang namin sa inyo. Yun nga, going back dun sa nasabi ni Brody Jeff, napag-usapan namin na maybe somehow makatulong kami din sa mga taong medyo down din at the moment. Naisip namin na magandang platform yung Spotify, podcasting. Yes. Di ba? Yung mga walang outlet pa na tao na kailangan talaga, at least may mapakinggan man sila. Kung hindi man sa friends nila, in this way, baka tutulungan namin yung mga listeners natin. Oo. Yung parang mangyayari kasi dyan is pag may tao na sobrang stress, di ba? Inatake ng anxiety. Yeah. Baka somehow makarelate dun sa mga pinagdaanan namin as an employee or as an ordinary people sa buhay natin araw-araw. And alam naman natin, di ba, sales, pareho tayong sales nasa sales tayo. So, syempre, may mga moments na stress ka dahil marami kang iniisip Alam mo naman, pag mga salesperson, may quota, iniisip, lahat, may targets. So, ayun. So, in this way, talagang sana makatulong sa inyo itong aming podcast. So, this is not all about, being an employee. General life matters pag-uusapan natin dito. And then, syempre, mamaya ipa-plug din namin yung, email address namin where you can send your
questions or kung may pinagdadaanan ka, tara pag-usapan natin yan. Madali Yes. lang naman yan. Baka makatulong tayo, Brody Jeff. As well as yung episode na suggestion nyo, pwede nating i-email para natin. para makatulong kami. Oo. And then maybe soon, 'di ba? Pagka pwede tayo mag-invite, para makapag-share din yung mga magiging listeners natin soon, 'di ba? Oh, actually meron na tayong mga invited, 'di ba? May mga invite na kami soon. Pero soon. Oo. Ayusin lang muna natin tong mga episode namin para dire-diretso. Okay, so ito nga palang first episode namin. Pag-uusapan lang natin dito is more on paano kami nagkakilala ni Brody Jeff. Oo. Pare, bigla ako na-replenish sa kodigo natin. Kaya nga. Kasi medyo lumiliko namin sa topic kanina. So, kwento na namin kung paano kami nagkakilala. Actually, nag-meeting lang kami prior to this first episode. Talagang nag-meet kami ng masinsinan. Talagang, ang nangyari niyan, nag-iisip pa nga kami ng episode. So, parang sabi ko, parang just to be, napakasimple. Napakasimple. Sinabi ko na Genesis, tapos nag-iisip ako, parang bitin Sabi ko, gano'n. Bitin So, ang nangyari na, tinanong ko, kailan ba birthday mo, Brody? Sabi ko, tama. Tinanong mo sa February 10. Kaya ako, sabi ko, October 22 ako. Tapos tama. Tinanong ko talaga, para siyang meant to be. Brody. Okay, kaya namin itong Genesis 10:22. So, parang pinattern ko siya as the start siya ng aming podcasting, and then yung 10:22, it represents our date of birth, 10 and 22. So, aside from that, di ba meron kang nakita na hinanap ko yung yung verse na yun yung Genesis 10:22. Nakalagay doon for about yung being brothers, diba? Yes, brothers. So, yun, kaya naisip namin, pangalan na lang namin is The Brody na lang, Brody. Kasi, hindi lang din kami yung nagbuo ng mga friendship namin. Hindi lang kami dalawa. Meron din kami mga ibang friends pa sa field ng trabaho namin na hindi lang namin nakakasama. Kasi kami talaga yung magsisimula ng podcasting naman yun. So, ayun. Tsaka, kwento nga natin, Brody, paano tayo naging sobrang close talaga, di ba? Nakakatawa. Hindi, nakakatawa talaga. Kasi actually, kami naman ito, pag nakikita kami sa field, medyo ito, sumeserpo Sir Jeff, ang tawag ko sa kanya, mga ka-Brody. Actually, ako kasi, 43 na ako Ito kasi mga bata pa Hindi ko rin naman ina-expect na. Hindi pa ako magmano kay Brody Jeff. Lolo. Mano po, Lolo. Tito Jeff. So yun na nga, nangyayari kasi, alam mo naman, si Brody Marbs, masyadong magalang. Hindi mo rin alam minsan kung yung sobrang galang ba niya medyo sarcastic ang dating. Pero natutuwa talaga ako dito sa batang to So, yun na nga. Hanggang sa kami nagbibiruan na. Every time na nakikita kami. And then, may mga sinishare siya ng mga kwento regarding doon sa mga past experiences niya doon. Way back 20 something. Back. Yung ng kopong-kopong pa. Yung naging area niya doon, kung ano yung experiences niya doon sa territory niya. And then ako naman, sabi ko, same din, pero syempre mas matanda ako, mas nauna ako sa kanya. Yun nga lang, mas mano tong batang to ako, personally, kaya rin naging close kami. Ako kasi, more on, kung saan ako mas magiging, hindi naman sa makukuha, hindi naman ako user Hindi naman ako user, kung saan ako mas matututo, doon ako sumasama, hindi naman ako yung tipong, okay lang yung magkasama tayo sa yung loko-lokohan, pero yung to the point na magiging tropa tayo, mukhang hindi. Kasi at this point in time, 40 plus na ako. May kasama pa rin ako sa mga kalokohan ba? Kumbaga, ka na doon, Brody? Tapos ka na sa mga panahon na yan. Nagdaan ka na doon. And it serves a lesson na lang. Hindi mo na para tambayan pa, di ba? Yes. Tama yan. Moving forward, gusto na natin yung mga better opportunities para sa buhay natin. So, tapos, ano pa ba yung natandaan mo? Yun nga, kasi kami ni Brody Jeff, nagkaroon kasi nung panahon na nagkakilala kami na uso yung mga airdrop sa crypto. Kasi ako ever since fan naman ako ng crypto. So, nagki-crypto pa rin ako. Hindi na nga lang ako ganun ka-aggressive tulad ng dati.
So, napagkwentuhan lang namin na ganito, anong crypto to, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, pwede mo na i-claim yung ganito mo. Tapos kinlaim ni Brody Jeff. Ayun. Aba, nung nakuha ni Brody Jeff, na libre. Instant merienda kami ng mga tropa namin. Naman. Kumbaga, okay, alam niyo na kung gusto niyo mamasko, mag-message lang kayo dito sa Spotify namin. Sabihin niyo lang Gcash niyo, lagay niyo lang para send lang kayo ni Brody Jeff. Gcash. Di ba may mga ganun, Brody Jeff, yung parang namamasko, 5 piso daw minimum para kinakomment. Yung Pilipino, matataba utang, Brody Jeff. Talaga utak niya. Gcash, ito, ibibigay ko sa inyo, ng tawag dito. Ano ba yung Maya? Pare, di lang Gcash, pare, uso na rin yung mga GoTime Bank, di ba? Ganun na. Alam niyo na, i-comment down below niyo dito sa yung pamasko kay Brody Jeff. Minimum magkano? 50 ba? Pangilod. Nako. Yung ano natin. Tapos, nung time naman na, alam mo na yun, yung usap tayo, somewhere sa ano yan parking lot di ba? Somewhere parking lot. Brody. Kasi parang nangyayari nung tayo nakapagkwentuhan ng medyo, ano na ba to, yung naging deep conversation na ba? Deep. Sobrang deep nun. Kasi ano na Hindi, kwento ko na kaya Brody. Kasi nakasalubong ko si Brody Jeff, naglalakad sa hallway ng ospital. Sabi ko sa kanya, Brody, kamusta ka na? Si Brody Jeff, nakatingin sa akin, pero yung utak niya, hindi ko alam kung nasa. Ganun talaga Parang madi-describe mo si Brody Jeff that time, ano siya, parang, alam mo yung may iniisip na malalim. So, parang nag-overthink siya. Ganun. And then, medyo casual lang muna, usapan kami sa loob ng hospital. Pero nung lumabas na kami din sa parking, nagkita ulit kami sa labas na ng parking. Parang doon na kami nagkamustahan ko. Ano nangyari? Kamusta? Ganyan. Tapos si Brody Jeff, medyo marami siyang parang pinagdadaanan sa trabaho niya, di ba? And parang nade-demotivate somehow si kaibigan Jeff, Brody Jeff, dahil nga parang may mga bagay siya na hindi niya, parang naghalo-halo na. Kumbaga parang syempre, family problem, tapos sa trabaho. Saka Brody kasi hindi ko pinagkakatiwalaan yung mahal ko sa buhay or something kasi ayoko rin kasi nung time na yun, iniisip ko kung sasabihin ko to sa wife ko, ang mangyayari nga parang nagiging burden ako ayoko rin naman may stress siya so ako ginagawa ko na sa bahay, hindi ko na sinasabi sa kanya. So, ako naman, kaya ako mahanap ng outlet. Yes, yan. Ano yun, ang maganda kay Brody Jeff, parang pinapakita niya na, syempre, father figure na rin kasi si Brody Jeff So, maganda kasi na pag umuwi ka sa bahay, kahit na sabihin natin medyo hindi mo na kaya minsan yung problema mo, nakikita ka ng family mo na, you're a strong di ba? Pero actually, dumating ako sa point na pati yung anak ko, sinasabihan ko. Ganon katindi. Ganon katindi yung okay. Hindi mo na-share sa akin yung Brody Jeff. Hindi ko na-share. Pero talaga kinakausap ko, sinasabihan ko, dapat you should be great at all times. Ginagano ko yung mga anak ko. Magaling ka dapat, meron kang skills, ganyan. Kasi ako naman, meron naman akong certain skills, pero ang ano ko lang kasi talaga is, dito na ako namulat sa sales So, yung tipong mga skills na, when it comes sa mga technical skills, like, for example, sa mga editing, wala akong ganyan So, parang, ang iniisip ko nung time na yun, parang, hindi ko rin alam kung gusto ko na bang umalis, or alam mo, maraming nag-ano sa isip ko aalis na ako, magka-quit na ako sa sales. So, yun yung anxiety na yan, anxiety talaga. Tapos depression. Talagang nadidepress din ako. Bakit ganito yung nagiging outcome? Kaya ito yung parang, for me, this is the best for me the best platform na makakatulong tayo sa mga listeners. Tama. Kasi may baka pinagdadaanan din nila minsan yung pinagdaanan mo. Baka ganun din same tayo or kung hindi man same, medyo talagang medyo malapit So at least ma-address na natin yan kung paano ma-overcome. Tama. Diba? Saka ang maganda kasi ng Brody Jeff, nung after natin magkaroon ng usap na gano'n, talagang deep yung pinag-usapan natin. Yun nga, shinare ko sa kanya na
dapat ang binibilang niya everyday is yung blessing niya. Yeah. Kasi mahirap yung kapag gising mo sa umaga, negative agad yung iniisip. Kasi, di ba nga, sabi nila, magpasalamat ka na namomroblema ka. Kasi pag di ka na namomroblema, wala ka na. Patay ka na, di ba? Patay ka na. Wala ka na. So, sabi ko sa kanya, bilang isang tatay, sabi ko sa kanya, lagi mong titignan kung ano yung mga bagay na blessed ka. Kasi, di ba, may trabaho ka. At, yun nga, bro, ang daming may gusto ng trabaho mo. Yes. Actually, yun yung nakapag-ano sa akin eh. Yun yung tumatak sa akin. Oo. Na ang daming nagpapakamatay. Maraming naglalakad dyan sa kalsada na may ulan, resume. Oo, di ba? Naka-necktie, naka-long sleeves na naglalakad. Walang makuha ang trabaho. So, ayun yung parang nga, no? It came to a point na na-realize ko na I am blessed pa rin. Oo, you're blessed. Kasi lahat, brody, sasakay ka na lang sa kotse mo, di ba? Magtatrabaho ka na lang. Parang wala ka nang ibang gagawin kundi isipin mo na lang kung paano ma-execute ng trabaho. Yung nang tama yung trabaho mo, di ba? Di ba? Parang yun yan, napag-usapan na. Sabi ko, brody, huwag mo isipin yung mga bagay na medyo pangit kasi isipin mo na napakaswerte mo, di ba? Kasi ako, sabi ko sa kanya, sa maraming paraan, marami siyang bagay na mas blessed din sa akin, sabi ko sa kanya. No comparison, pero kung titignan ko yung buhay ni Jeff, marami siyang bagay na mas blessed siya kaysa sa kung anong meron ako. Yun sabi ko kay Jeff. Kaya nga sabi ko, parang dapat tanggapin natin yung problema, tapos harapin natin, di ba? Huwag natin sukuan. Kasi susukuan mo yung problema. Totoo. Kasi actually, sinasabi ko nga sa'yo, dati, nakaka-attend ako ng mga seminars na ganyan. Oo, talagang yung kailangan yung positive mindset, which is, yun naman talaga eh, positive mindset eh. Pero bakit gano'n na nangyari sa akin? To the point na talagang lahat ng positive, dinedeflect ko. Oo, di ba? Talagang negative na wala na akong maisip na positive. Pero alam mo yun, nagdaan ako sa mga series of seminars. Pero bakit gano'n? Yun yung naisip ko eh. So, ibig sabihin, ang tao talaga, darating sa point na mangyayari sa kanya. Oo. Tsaka pare, ano yun? Ano feeling ko kasi, ang tindi ng aura ni Brody Jeff noon. Parang umaapoy yung negative vibe talaga sa buong katawan niya. Oo. Nag-ano kami noon, nag-convoy pa kami from one hospital going to another hospital para mapatuloy lang namin yung deep conversation namin. And yun naman, pag uwi namin sa mga bahay, nagulat ako, nag-message siya sa akin, nagpasalamat pa na parang, Brody, medyo na-uplift ako, ganun. Ako parang sabi ko sa kanya, natuwa naman din ako din sa, at least, nakita ko na gumaan yung pakiramdam. Iba pala yung pakiramdam na kapag nakakatulong ka sa kapwa mo, di ba? Yung joy na mararamdaman mo na naging okay din yung kasamahan mo, parang iba yung pakiramdam. Kaya sabi ko kay Jeff, bakit parang feeling ko kailangan natin kahit papaano makapag-share ng mga ganitong conversation. And share na lang din natin sa kanila. May mga ibang friend kami na nakatulong na kami personally. Yun, diba? Na out of nowhere, biglang mag-o-open yung kaibigan namin. Tapos, parang mukhang kailangan ito ng advice. Diba? Kasi tayo, Brody, may mga inisip pa rin tayo sa trabaho. Pero once na nakakapag-advise tayo, di ba parang medyo nawawala rin yung iniisip natin. Nakakaisip pa tayo ng paraan kung paano solusyonan yung problema natin. Kasi we learn from other people. Yeah. Di ba? Nakukuha din natin kung ano yung mga ginawa nila naging positive. Di ba? Ito kasi si Brody Marbs, magaling to mag-extract eh. Linapin mo kung ano yun. Hindi, magaling mag-extract eh. Parang probing to eh. Pagdating sa negotiations. Yeah. Probing. Hindi, talaga. Kaya, I admire this boy. This man. Talagang magaling. So, that's why, na-convince niya rin ako kahit na sinabi mo na, kahit na sabihin natin napilitan ako, pero parang, he's the one who helps me na mag-level up eh. Yeah. Yun yung maganda. Yun yung talagang one of the best descriptions sa'yo eh. Iba bro. Parang yan eh. Sabi ko nga kay Jeff, pag hindi na kasi tayo nagkakaroon ng challenge sa buhay, hindi tayo nag-grow. Diba? Totoo. Kaya nga minsan thankful pa tayo na, teka lang, na-overcome ko tong stress na to. Na-overcome ko tong challenge na to. Parang medyo ka sa sarili mo, parang, di ba, small wins pero big step yun, pare. Yeah. Yung small wins mo, big step yun. Okay. Diba? Yun, sabi ko nga sa kanya, pare, why don't we,
start podcasting. Medyo nagulat pa si Brody Chef nun. Parang parang sabi niya, titignan ko yung mukha niya kung ano reaction niya, kung nagjo-joke ba ako. Kasi minsan dahil sa sobrang kulit na namin, close namin, hindi niya na ma-determine minsan kung nagsiseryoso ba ako o diba? O nagjo-joke pa ako eh. Tapos sabi ko sa kanya, sige, give me 2 days. Give me 2 days lang. 2 days lang naman ang hinihingi ko. Pero yun, sabi ko. After nun, binalikan ko siya. Sabi ko, sige, why don't we do it? Yes, oo. Iba. Kasi sabi ko sa kanya, ako, feeling ko masarap mag-podcasting na ang goal mo is to help, people around you, yung mga magiging listener mo. You wanted to have a proper mindset dun sa mga taong alam mong medyo negative na yung pinagdadaanan, di ba? Totoo. So, sabi ko kay Jeff, sige, tara, start na natin yung podcasting. So, ayun, kaya nandito kami. That's why there is what we call the Brody Podcast. Yeah. It's because we experience things na, alam mo yun, medyo mabigat. And then, kahit pa paano, napagtatagumpayan namin through the help of each other's advice. Kaya sabi ko, malaking factor to, malaking bagay to sa mga tao. Minsan kasi may mga taong hindi pala salita. They are more of nakikinig lang. And then kung ano yung napapakinggan nila sa social media or kung saan man, sa news or sa doon sila nagre-rely sa mga decision making nila. Sabi ko, yun nga, gawin natin yung podcasting, at least kung may maligaw na makarinig dun sa mga advice natin, makatulong tayo, di ba? Totoo. So yun yung parang naging, kaya natin siya naisip talaga. Thankful din ako, actually. Grateful din ako na nabuo natin to. Yun nga lang, meron tayong kaibigan nga na hindi sumama. Pero he will be working with us behind the scenes na. So, yun yung, iba rin kasi yung nila. Ako kasi, personally, kaya ako rin to pinili. It's because, meron din kasi akong matututunan dito eh. Kasi, alam mo naman, mga, kailangan natin yung ma-improve yung, ako kasi, hindi naman kasi ako, when it comes to communication, marami pa rin akong kailangan ma-improve. So, yun yung, kaya ako to, in-accept yung challenge. Actually, itong podcasting challenge daw to kay Brody. Yeah. Pero, na-explain ko nga sa kanya, challenge in a way, magandang mindset. Pero, this is an opportunity to help, other people. Yun ang yun din talaga yung ating objective. Kasi hindi naman sa Brody Jeff, no? Kasi may mga tao minsan na problemado at nakikinig sa mga social media na minsan somehow yung mga topic ng social media, alam naman natin hindi lahat goods eh. Diba? May mga negative pa, diba? Paano kung din sila mapupunta lalo, di lalong naging negative yung mindset nila. So kami nandito, as much as possible, gusto namin na medyo maging positive yung outlook ng tao na problemado, diba? Instill natin yung positive mindset and yung good values talaga na may impart namin sa inyo. Yun kasi yung talagang advocacy natin. Yan. Actually, yun eh. Yung gusto namin, yung advocacy, yung magiging legacy namin dito sa podcasting. Subukan namin na kahit pa paano ma-address kung ano yung mga concern na pwede nyong i-email sa amin or gusto nyong pag-usapan namin sa mga darating na episodes. Ipa-plug namin or ipopost ko na lang siguro sa description yung email address na pwede nyong i-email kung ano yung gusto nyong sabihin. And soon, yung pages namin, mag-aayusin namin yung page ng The Brody Podcast. Pwede rin doon. Mag-live stream kami doon pag may bakasyon kami. Kasi most likely, ang podcasting namin every every weekend. Yeah. Kasi busy kami tao from Monday to Friday. No? Minsan pa nga may trabaho pa kami ng Sabado. Diba? Hindi natin mapipigil. Totoo yan. So, yun nga, pipilitin namin na magkaroon kami ng marami pa ring episodes despite the hectic schedule. Nagko-commit naman si Brody Jeff na tuloy namin yung podcast. Kasi yung podcast, somehow, this is also a way of, venting out. Yeah. Outlet natin. Tama yan. Kasi, at least kahit paano, nakakagaan pa rin siya. Alam mo, sa totoo lang, natutuwa rin ako na nagawa natin to kasi yung naging transformation ito sa akin, iba eh. So, hindi lang din sa kung the way I maging father figure sa family, ganun. Iba na rin talaga. Iba yung naging effect sa akin. So, ngayon, hindi na talaga minit yung ulo ko. Kasi iba talaga. Iba yung naging effect sa akin. So, I'm thankful talaga. Kaya,
Saludo ako sa'yo, Brody Mark. Oo nga. Ito yung, thank you for spearheading this naman, podcast. Kaya, ano tayo dyan? Oo nga. Go tayo dyan. Go. Kaya ito naman to, Brody Jeff, ginagawa natin to. Hindi lang din para, doon sa sarili talaga natin. Gusto natin ng self-improvement. Pero at least yung talagang goal natin is, to spread positivity and then, with proper mindset, good mindset dun sa mga Tama. nahihirapan ng mga tao. Hindi lang namin pinapatamaan yung mga empleyado lang. Lahat to, kung estudyante ka man, or just an ordinary people, di ba? Lahat ng life in general, pwede natin pag-usapan dito sa podcasting natin. No? Yes. Ako excited ako, personally ha. Excited ako. So, sorry kung medyo tayo, pero ito yung natin. Hindi ko talaga ma-express yung sarili ko na talagang masaya ako dito sa ginagawa natin. Yes, yun naman yung pag masaya sa ginagawa mo, magiging successful na. Diba? So, ayun, i-cut na namin tong episode 1. So, see you, Brody, on episode 2. So, this is Brody Warbs. And Brody Jeff, you and me, we are limitless. See you on our next episode. See you. Thank you.